ano, i-address sa'yo. Ikaw na lang ang magbasa at ako ang sasagutin. So, meron pa na yung last part, question and answer. Yes, last part. Every 2 days today and tomorrow. Yung tomorrow, kinabukasan ng kabuuan. Pwede silang mag-repeat. Sa ngayon, nang may asthma sign first day, pwede sila magtanong, doon lang sa take up natin topic. Ano ito ba? Ano naman? Bagay 5 minutes. Si Sir Bonnie ba? Si Engineer Merano ba sa PILSA rin, Alvin? Hindi po. Parang hindi po. Si Joel Gonzales lang po. Si Merano hindi po. Parang sa ano po siya yata eh. Sa government Parang kasama po siya ni Saudi Aramco ako, sir. Saudi Aramco pala. Saudi yes, Aramco. Okay. Kaya lang, nandito pa ako sa Pinas ngayon, sir. Paalis ako ng 9. Ngayon, sir, sama mo na kami para makapunta ako kay Alvin. May pangakong pansit canton sa akin si Alvin sa Dubai eh. Marami requirement, sir. Yung test nga tawag dito done within 48 hours eh. Kaya magpapatest ako day before nung departure ko. Totoo yun. Totoo. Yan, 48 hours upon the result yun. Nag-meeting na kami kanina ni Director Binag ng alas 11. So kung maganda nga reception natin, this will be a weekly thing na dala sa inyo ng All About Safety. So tinignan muna to, itong meeting na to ay para sa OFW. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya, kawawa naman yung mga taga rito. So hindi namin alam na ganun karami ang reception. So marami na kaming tinanggihan, mga tiga Japan Gas, tiga Samsung, tiga marami. Hello sir, Engineer Bonnie. Yes sir, yes sir. So marami na tang tinanggihan. So yung kausap ko siya. So ano mo kasi si Director Binag, mayaman siya eh. Contractor to si Director Binag, realtor to eh. Ito yung mga pamilya sa Isabela na itigan mo yung kung gaano kalayo yung makikita mo, loting ngayon. Kaya ito, kita mo naman, pinagbibigyan tayo, magiging weekly. Kaya kung industry ng OFW, industry ng construction, kung nasan si Ian, kung sa fire si Engineer Merano, o si Joel, ano bang industry si Joel? Joel. Si Joel po, ano po siya, consultant po yan, EIA. Sila po yung gumagawa ng EIA. Opo. Okay. Ayan nga. Di maganda na, di ba? So ulitin ko ulit magaging government sector, sir. Nakalimutan banggitin, sir. Government sector. Government sector, nakalimutan banggitin. Ayan. So, more or less mga 100 persons tayo eh. So meeting lang, si Gisa magmo-moderate at ako. Papasok si Binag naman. Ayan na. Ano mo na, Gisa? Sino yung pasok natin na ano pa? Wait lang, sir. Sabi. May yung audio ko. Gisa, paki-contact mo nga yung mga yung mga tao. Kunin mo na isang cellphone ko, kontakin mo na si Director, alauna na eh. Madami na Ay, sorry. YouTube. Si Larry Cyril, hindi yata ibigay mo na yung slot niya doon sa iba. Ha? Kasi yung natin, mga friends natin.
ako. UP. Uma. University ng Makati. Pumapasok na ako pero waiting ang lumalabas. Waiting. Pumapasok na ako sa Zoom. Paki-check mo nga kung paano mo ako i-assist para makapasok ako. Nandiyan na si Engineer Robin Rubina ng Senior Quest, si Director, umano na rin. Ewan ko ibang mga tiga Dubai, ibang mga ST. Gisa, yung... Meron kasi sila sa klase, may klase na scaffolding siguro yung iba. Pero tingin ko mag-skip yata sila ng 1 oras just to attend this one. Oo. Hello po. Yes. Nasa linya na si Director eh. Naririnig ko yung audio, nagsasalita na sila pero hindi ako makapasok. Alam mo naman ano eh. Dapat kasi, ayan na, dapat kasi mga 1 hour tayo eh. More than 1 hour, pero... Naririnig ko siya pero hindi ako makapasok. Teka. Teka. Good morning po. Morning, yeah. So, as I've said, this would be a weekly affair with Director Binag. Ang unang-una natin dito yung mga, sabi niya nga, yung mga nagtatanong paano maging SO3, SO4, paano yun muna ang mga tanong. Ayan ang si mga sir. So, may moderator lang tayo, si Gisa. Naka-mute tayo mamaya pagpasok na ni Director. I-introduce natin siya. I-introduce natin itong programa natin at i-re-record natin sa YouTube o convert natin. Mamaya mapapanood nyo yung mga ano natin. Engineer Rubina, kamusta ka na? Mabuti naman. Thank you for organizing this training, especially sa mga OFW natin. Yun kasi, Engineer Rubina, nangyari kasi, nagkaroon ng webinar kay Dr. Cocueco. Yan sila, makikita mo, yung presidente ng PhilSA, yung mga presidente dyan. Ayan na si Director. Ayan na si Director. So, magandang hapon po, Director. So, Gisa, simulan mo na, Gisa, yung ano natin at para magsimula na tayo at si Director, marami pang ibang gagawin at nakikiano lang tayo. Gisa, naka-mute ka. Gisa, naka-mute ka. Naka-mute ka, Gisa. Gisa, naka-mute ka. Yan. Sige, Gisa, umpisa mo na. Lahat, welcome sa ating one meeting with Director Engineer Noel Binag. Zoom meeting. Brought to you by All About Safety in partnership of our JLF group of companies, yung JLF Project International, Inc., yung JLF Freight and Logistics Solutions International, at yung bago po namin ngayon, yung na located sa Bulacan, yung JLF Project Training and Assessment Center Corporation. So malapit na po kami mag-start. Kung mayroon po kayong mga gustong mag-enroll sa rigging, yun, pwede na po kaming magturo. So yun. So Sir Jay, si Sir Jay po ang isa sa ating moderator today. So si Sir Jay po yung CEO o president ng 3 group of companies na binanggit ko po kanina. Sir Jay. Okay. Apo, okay. Salamat, Gisa. So, introduce na natin ang walang iba, ang pinakamasipag, naging pinakamasipag, well-loved ng ating lahat sa ating safety profession. Siya ang Executive Director ng Occupational Safety Net Center. Walang iba kundi si Director and Engineer Noel Binag. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon din sa iyo, Jay. Thank you very much again for having me in your program. Maraming salamat. At ako po ay bumabati din sa ating mga kasamang mga OSH advocates, mga OSH practitioner and consultants na nasa ating programa ngayong hapon. Sa mga nasa abroad, magandang hapon po. Kung kayo po ay nasa Middle East
o nasa ibang mga bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak at natutuwa at nabigyan po tayo ng pagkakataon ni Sir Jay na magkausap at magkita-kita po dito sa programang ito. Maraming salamat po. Okay, so i-mute lang muna yung iba, mag-mute muna lang tayo, then pag tatawagin ko siguro. Sabi nyo nga, Engineer Binag, ito ay para sa mga OFW. Ang unang-una ko pong nakikitang OFW nandito po, si Alvin o Albino Aliado, siya po ang presidente dyan sa Dubai. So Alvin, take the floor kung ano man yung mga gusto mong itanong kay Engineer Binag. Una po, nagpapasalamat po ako kay Director Noel Binag, no? At si Maestro Tito J. Salamat din po sa pag-organize ng programa na to. Sa mga nasa Pinas po, magandang hapon. Sa mga kasama ko sa Dubai, sa PhilSA officers, magandang umaga po. Una nga po, Director Binag, nagpapasalamat ako dahil I was surprised na hindi pa ho kayo matagal na Executive Director ng OSHC, pero binigyan nyo ng pag-asa, no? Yung kahilingan namin last year, no? Na kung saan po ay nirecognize nyo po yung qualification at experience ng mga OFW dito, especially po yung mga ka-safety ko po, no? Yung mga safety practitioner. Natuwa po kami, totoo po. Katunayan po, iba po sa mga kasama, mga OFW, ay na-approve na as SO3. Dangan nga lamang po sa aming position paper na ibinigay noon sa inyong tanggapan, ay humiling po kami na isama po sana na maging SO4. No? So ito na lang po yung mga, even po nung nakaraang meeting with ASIC Coqueco, ito po yung isa sa naging discussion namin. Paano po ba mapagbibigyan ang ating mga qualified or eligible na maging SO4 o consultant, gaya po ng ibang mga kasama na repatriate na, iba po ay nagretiro na, natanggal na sa trabaho, na nagserbisyo ng mahigit 10 taon. Kung saan naman po ang sinasaad ng batas ay dapat maging SO3 ka ng 4 na taon or dapat po ay makumpleto po yung mga minimum requirements like BOSH, COSH, and mga advanced training na binibigay ng OSHC. So, yun po ang aming pong hinihiling pong muli, no. Marami na pong nag-a-apply na hindi po yata na isasama, no. Hindi po na re-review maigi ang kanilang mga qualification. Hindi po ako nagsasalta bilang ako po, no. Sa lahat po, no. Yung mga qualified po, bakit po ang sinabi po ni ASIC Coqueco na ang 80 hours ay can be considered as 1 year experience, no. So marami po rito nag-submit na po ng mga application nila na more than 15 years experience in addition sa mga advanced trainings nila like ni Bosch, OSHA, HS Engineering, at marami pang iba-ibang trainings na binibigay dito for example sa abroad. So saan po ba, ano po bang maasahan namin sa inyo po? Mabibigyan niyo po ba kami ng pag-asa, no? Dahil po marami na rin pong iba-ibang interpretasyon ng batas, no? May sinasabi po ang BWC na tanging company lang po ang magdi-decide kung sino ang O3, ang safety officer o consultant. Pero marami rin akong nakilala dito na nanggaling na sa Pinas na bagamat ginawa silang SO3 ng company at consultant ng company, ni-required naman sila ng tanggapan ng OSHC para accredited, no? Where in fact, hindi naman po sila in-approve as SO4, SO3 pa lang po. So yun po ang tanong, ano po ba meron sa SO4? Ba't para pong hirap na hirap po ang aming mga kasama, ang aming mga OFW safety practitioners? Yun lang po, sana po mabigyan niyo po kami ng linaw at pag-asa kung ano man po yung dapat namin na dapat gawin para mag-qualify po kami, ay maganda po, tatanggapin namin ang inyong guidance. Salamat po, Director Binag. Okay, thank you very much, Mr. Aliado, sa iyong tanong. Kanina, pinakikinggan ko yung mga concern ninyo about SO4. Kung ano yung mga qualifications na maging SO4.
ito ay kapares din yan ng kung mag-a-apply ka ng consultant sa amin, kung gusto mo maging accredited consultant, yan din yung credentials na ipapakita mo sa amin, yung qualification mo as an SO4. So, kung ikaw ay nasa Pilipinas ngayon at sabi ng HR, ng human resource manager niya, sinabi niya, qualified ka na as in SO4, ini-encourage na kita ngayon pumunta sa center para mag-apply ka na rin para maging accredited at tunay na safety officer. Alam naman natin ngayon sa ating bansa, kahit karamihan sa mga malalaking kumpanya ngayon dito sa Pilipinas, ang gusto nila ay yung accredited safety practitioner and accredited safety consultant. So lamang po, nakakalamang yung mga tao na nabibigyan po natin ng accreditation as practitioner and consultant. Kami naman sa center, wini-welcome mo namin yan dahil may programa ako. Magmula nung umupo ako, sabi ko kay secretary, kailangan damihan natin ang ating mga safety officers. Yan lang ang ating laban, yan lang ang ating kailangan upang mababawasan ng mga accident and illnesses. Yan ang ating mga sundalo. Yan ang panlaban natin sa mga hazard, yung mga safety officer. Kaya ako, personally, kung maaari nga lang sana yung pahirapan yung mga nag-a-apply. At hindi naman kami nandyan para pahirapan mga aplikante. Ang utos ko sa aplikado, center, ay tulungan kayo. Kung meron kayong konting kakulangan, assist na lang kayo. Bigyan namin kayo ng assistance. Wala sa vocabulary namin yung pinapahirapan ng ang accreditation process. Yun nga lang, biglang dumami ang mga nag-i-interest na mag-apply ng SO4, safety consultants. Alam naman natin sa dami ng minomonitor namin ngayon mga STO dahil bukas na yung mga online. Open na yung mga online trainings. Kaya karamihan sa mga empleyado ngayon ng center is nagmo-monitor na rin sila sa conduct ng mga training organizations. At the same time, nagkakonduct din kami ng mga interview sa mga qualified practitioner and consultants. At kami po, ang lagi ko pong mandato ang polisiya, lagi kong sinasabi sa aming mga kasama sa center, i-assist natin sila. At basta ayon lang sa ating standard, sumunod lang tayo sa ating standard, qualification ng standard ng practitioner and consultant, makakaasa kayo na makakatulong kami sa inyo. Kaya yung mga safety officer 4, safety officer 3, kung kayo po ay na-designate na ng mga company ninyo na kayo ay isang SO3 or SO4, pwede na kayo, mag-apply na po kayo sa amin para ma-validate po natin yung mga competency ninyo at mabigyan namin kayo ng mga accreditation. Okay. Nasagot ka ba, Sir Alvin? Okay na ba yung malinaw po. Salamat po, Director Binag. At kami po, narinig po ng mga kasama yan. At kakalat po yan. Ito pong si kagalang-galang Director Binag ay nagbitaw na ng magandang pahayag upang ma-assure na tayo, kung tayo naman ay qualified, eligible, at competent talaga sa hiniling natin, malaki ang tsansa po. So maraming salamat po, Director Binag. Salamat po. Yeah, dagdag ko lang dyan. Lagi kong sinasabi yan, lahat ng pinupuntahan ko, meron tayong slogan, sabi ko, Vision 1 Million. Ang utos natin, palakihin natin ang pamilya natin, padamihin natin ang mga pamilya natin. Ang importante nga lang, dapat lang basahin natin kung ano yung laman ng requirements. Meron naman kaming ini-issue'ng email. Meron na kaming pinopost sa Facebook, mga email accounts namin. Kung meron kayong application, ipadaan ninyo sa email para kung may aberya, kung meron delay sa proseso sa application ninyo, madali natin malaman kung anong dahilan at bakit nadidelay yung mga papeles sa pag-process. So, lagi po nating tandaan, open na po yung email address namin, mag-submit na lang kayo. And then ang interview ngayon, hindi na kayo kailangan pumunta sa center at mag-apply.
via Zoom, pwede na rin namin kayong ipapanel interview. At pangalawa, good news ito sa inyo, kayong mga nasa OFW, kami po ay meron na rin boss training via online. So yung mga gustong mag-attend ng boss course sa center galing, mag-apply na kayo via online. At ang ano lang namin ngayon, ang concern lang namin sa inyo is magkaiba tayo ng time zone. So maaring yung hapon natin, umaga ninyo, maaring ganyan. So gagawa natin ng paraan upang kayong mga nasa abroad na wala pang Sabihin mo kay Gisa, tawagan to si... and course training, Pasensya na sana dapat. mabigyan namin kayo ng serbisyo patungkol dyan. Thank you. Okay. Sir, klaro na lang po. Sana lang po, sir, klaro. Nabanggit po ni Director Binag yung minimum requirements na OS tsaka COS, no? May nabanggit po na advanced training po ang qualification as per IRR ng DO 198, no? Maari po ba na kasi based po sa sagot po sa amin ng inyong tanggapan sa letter namin last year, no, na pwede i-consider as advanced training ang NIBOS, ang mga trainings namin dito sa abroad. Klaro lang po, totoo po ba 'yon? Kasi para po boss at coach na lang po ang kukunin namin as minimum requirements. Meron akong sulat na binigay sa inyo. Dated April last year. Kung mabasa ng mga miyembro mo, maintindihan nila kung ano yung mga kailangan requirements, lalong-lalo na sa trainings, kung ano yung ina-accept, tinatanggap ng ating opisina. Okay po. Okay naman. Sa iba naman tayo, Alvin. So, ang pangalawa ko magtatanong, taga sa OFW din, presidente po siya ng IRMAP, si Jennifer Garjan. So, Jennifer, i-unmute mo na yung sarili mo. Ikaw naman ang magtanong. Tapos si Engineer Rubina, STO dito sa Pilipinas. Okay. Online ako. Hello? Yeah, good afternoon. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Nakita rin tayo, sir. Engineer Jennifer Guardian, chairman, yung founding chairman ng IRMAP. Malinaw po sa amin yung sulat nyo, naintindihan po namin yon. At ang mandato ko po sa membro ng IRMAP sa buong Pilipinas at sa Middle East, sa 300 plus kami na kunin lahat yung mandatory requirements, yung boss at saka cost, para yun naman talaga ang tanong mo kung may tanong yan. Requirements talaga ng DOLE para kumuha ng OS para ma-register na isang safety practitioner. So nagpapasalamat po kami sa mga impormasyong binigay nyo at malinaw po sa amin na talagang yung ginagawa nyo po ay para din sa aming mga OFW. So ngayon po, tama po yung napapag-usapan na yung qualified lang po dapat talagang pwede kong ibigay ng IRMAP na listahan, at yung basis na pag-usapan namin ay ASEC nung last na conference, yung qualified lang po talaga na i-apply namin sa consultant. Pero yung mandatory pong boss at cost, nakuha po na po ng mga tao mag-apply. So for submission na po yan, sir, at kung paano naman yung iniano namin, gaya po ng pinamis ng IRMAP na paano kami makatulong sa inyo as a partner ng DOLE, ng departamento nyo, para makapag-share naman kami ng aming mga knowledge, natutunan namin dito sa abroad. At alam po namin yung programa nyo po na hanggang level of barangay na binanggit mo nung last na usapan na nagkaroon po ng joint venture ang civil service ba yun at saka DOLE o sa inyo po na maglaganap about sa health and safety down to barangay. Yun po ang inaabangan namin at ready po kaming tumulong sa inyo. At isa ngayon nga po, ang puro ang training namin awareness regarding po sa DO-128, yung batas po dyan, at yun po inumpisa na po namin sa grupo namin, sa hanay namin, na gaya nyo po yung sinabi nyo rin po, alamin yung batas sa Pilipinas. Napaka-importante po yun. Kasi iba naman ang batas sa abroad, iba ang batas dyan. Kaya sa ngayon po, papaalam ko lang sa iyo, nagsimula na po kami ngayong araw, awareness namin sa DO-128.
at yung mga ibang batas pa po para lalong masana yung ating mga safety officer pagbalik dyan. So, yun lang po ang gusto lang po naming malaman sa hanay ng ERMAP na saan po kami papasok at paano po kami magsisimula para makapag-share na rin kami at makatulong sa inyo. Engineer Binag. Napakagandang offer sa amin yan. Sa aming mandato sa center, actually naghahanap kami ng mga partnerships. Pwede tayong mag-usap para malaman natin kung ano yung mga area na pwede natin pag-usapan. Kami ngayon, every region nationwide, nagkakandak na tayo ng webinar. 1 oras, 2 oras, lahat patungkol sa OSH. Anything that relates to OSH is okay sa amin. So kung sana matulungan ninyo ang center, matulungan niyo kami na mag-conduct din tayo ng mga webinar natin at kunin ninyo kami na parang mga resource speaker o kayo rin, pag meron din kayo kakayahan patungkol sa isang topic, mag-propose po tayo at mag-usap po tayo and then we conduct a webinar that will probably cater yung mga taong nangangailangan sa Pilipinas or yung mga kababayan natin na nasa abroad na nangangailangan pa rin ng mga informasyon patungkol sa occupational safety and health. So, pwede po tayo mag-usap dyan. Mag-a-assign po tayo ng mga working group natin upang makapag-advise tayo yung mga topics and issues that are relevant to the OFW, to our kababayan and mga kailangan natin dito. Tandaan po natin, meron na po tayong bagong civil service ruling, memorandum circular, that will now impose occupational safety and health program in all government. So wala nang extended ngayon. Si DOLE, dati public sector lang ang binabantayan. Ngayon, ang OSH, ang aming opisina ngayon ay binigyan ng mandate to give trainings to all offices. Whether LGU ka man, GOCC ka man, or national government, kailangan ngayon meron kang programa at yan ay submit sa mga civil service for compliance. So napakaganda po sir na sinabi nyo, yan po talagang inaabangan namin. Ang ERMA po ay nakabantay parati sa mga programa nyo at tamang-tama po sa pagkakataong ito at naibahagi nyo yung mga programa nyo at handa po ang ERMA na tumugon at kung pangangailangan nyo at maging konsultan nyo kung ano man po. At magsasabit po kami ng training course list namin at pumili lang po kayo. At yung po mga training list course, actually, Engineer Binag, ang ERMA po ay may partner po na 3 legit company worldwide accredited yung mga trainings nila. Meron kaming partner yung DNB about sa ISO standard at yung QS International ay talaga pong solid partner ng ERMA. Kaya po kami mga training na binibigay namin dito sa abroad ay valid po worldwide, globally recognized. So napakaganda po at binibigay po namin libre yun. So napakabait naman po ng partner namin kasi tumulong po siya sa organization namin at kaya maraming safety officer lalo ngayon tulad sa hanay ng ERMAP na sa panahon ng pandemic na-hire sila at nabibigyan ng magandang sahod. Kaya yung iba po namin membro dyan sa Pilipinas, sinabit na po namin sa kumpanya at may mga kumpanya na po lumalapit sa organization. So ang gusto po namin, yung mga safety officer sa Pilipinas, may share din namin yan. At in case po na, kasi may 3 pong kumpanya lumapit sa organization at humihingi ng safety officer at nakakuha na po sila. Humihingi pa po ng dagdag, mga 30 safety officer. Pero hindi po namin kinomplay kasi binigyan lang po namin sila ng 10 dahil yung gusto po namin na yung ibang nasa Pilipinas nang umuwi at yung nandiyan sa Pilipinas ay mapag-report namin o mapa-report namin sa region na tumulong po sa inyo dyan sa Pilipinas. Marami po ang ERMAP dyan from Region 1 to Region 17 hanggang ban. Meron po tayong director in every region at isa nga po si Sir J. Ferrer, ang director ng Region 4B at pinopropose ko nga po siya ang humawak ng ERMAP Philippines so para lalo pong mapaabot sa amin kung ano po ang inyong magandang programa para sa ating bansang Pilipinas. Engineer Binag. Magandang balita yan. Ako'y natutuwa at ngayon ko lang nalaman na meron din pala kayong mga local chapters dito sa Pilipinas.
At pwede po natin itap sila kasi sa ngayon, naghahanap talaga kami ng mga partners namin upang i-promote ang occupational safety and health advocacy. So, habang dumadami tayo, lalo tayo sigurong lalakas. Kaya, sa totoo lang, ngayon ko lang narinig na meron palang local chapters ang IRMAP. Ang bunga pagkakala ko, it is a Middle East organization. Engineer Binag, pinalawig ko po yan sa buong Middle East, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Kuwait, at Oman. So ang ginawa ko po dyan sa Pilipinas, sa dami po ng mga membro dyan na nag-inquire mga safety Filipino safety practitioner at nagbibigay na po kami ng awareness dyan online. Tinatag po namin bawat region, kaya po nagtalaga po kami ng mga bawat direktor ng bawat region at ayon po sa pamanuan ng ibang direktor, yung mga graduates nila, yung mag-OJT ng civil engineer, so going to on-job training, 6 months. So, tag-offer po ang IRMAP magbigay ng awareness para sa safety naman nila, lalo sa mga baguang engineer. So, kami po ay nandito lang po ang IRMAP, handang tumugon sa inyo. At kung ano po masishare namin, at mapaganda pa po ang departamento nyo, nandito po ang IRMAP. Handang sumuporta at ibibigay po namin yung programa na dapat i-share din namin sa inyo sa bansang Pilipinas. At katuwang niyo po kami. At sa pamamagitan po ni Sir J. Ferrer, ang communication namin, siya na po ang pansamantala na kung ano po ang pwedeng ipaabot namin informasyon papunta sa inyo. Ganun na rin po yung mga ibang organization rito sa United Arab Emirates o sa buong Middle East na mga safety practitioner. At natutuwa sila may ganitong grupo na yumayakap at magbigay ng mga magagandang impormasyon galing po dyan sa ating sa bansang Pilipinas. Sir Jennifer, ano muna para medyo, alam mo, 1 oras lang tayo, pasensya na. Oo. Isa po sa lahat, kanina din. So, may reaction kasi si Engineer Robin Rubina tungkol sa proseso. Engineer Rubina, after you, si JC Santos, tapos may isa pa. So, Engineer Rubina, ikaw na muna. So yun, magandang hapon sa inyo lahat, Director. Good afternoon. Good afternoon. Una-una, kami po ay isa sa kapartner ng DOLE dahil tayo po ay na-accredit as an accredited safety training organization na nagkakandak ngayon ng mga online training. So maraming salamat, Director. Meron tayong 3 certification. So ibig pong sabihin, kahit po kami pinahirapan ng center para maging authorized to conduct online training. So maraming salamat, Director. But kukwento ko lang po sa inyo, alam niyo po ba na pinababa na po, hindi mo pinababa, talagang pinadali na po ng center ang kanilang proseso sa pag-accredit ng mga practitioner. Unang-una, nung unang panahon, nung kapanahonan po namin, alam niyo po ba na kung ikaw ay graduate po, kailangan graduate ka muna, o PRC ka, 3 years experience ka muna bago maging practitioner. Pag ikaw naman ay graduate ng 4 or 5-year course, dapat 5 years ka munang may experience sa safety bago ka maging practitioner. Kung hindi ka naman nakagraduate, kunyari, vocational course lang o 2 taon lang sa kolehiyo, 10 taon ka muna maging experience bago ka maging practitioner. At para maging consultant ka naman, dapat minimum 5 years kang practitioner. Yung po kasi nakalagay sa Department Order number 16 dati. Pero ngayon pa, because of DO 198, nabigyan ng madaling pakakataon po lahat ng mga safety officers na maging practitioner. Unang-una, naniniwala po ako na sana lahat ng mga safety practitioner, safety officers sa Pilipinas ay maging practitioner. Bakit po? Para may lisensya. Kasi tama nga po ang sinabi ni Sir Albino kanina, ang nag-a-appoint po talaga na ginawa nga po ng batas natin ay yung mga HR. Pero binabalidate po yan ng DOLE, nag-inspect. Talaga bang nakatapos ng training yan at may tamang experience. Pero syempre, ang nag-validate HR. Pero maganda kung tayo ay dadaan talaga sa proseso na ginagawa ng center ngayon na matapos lang natin yung basic training, yung mandatory na BOSH or COSH at yung advanced training. Pagkakaintindi ko lang talaga mula noong naging safety practitioner ako or consultant,
hindi talaga maliwanag na mandatory ang loss control management or LCM. Wala talaga siyang batas. Hindi katulad ng Bosch at Kosh, talagang meron siyang maliwanag na prescribed modules. Kaya kung naniniwala ako na kung maglalabas lang ang center na talagang maliwanag na yung mga training nyo sa abroad, na talagang naniniwala naman talaga tayo, like Bosch training, ay sana matanggap na rin ng center. Naniniwala ako doon. Magre-recommend ako doon. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, i-encourage po natin yung kasabot natin na pag SO3 ka na, automatic, pwede na po tayong pumunta kay director para maging accredited practitioner. Iba kasi may lisensya eh. Tama ba, director? Iba may lisensya eh. Okay? Pwede mong sabihin na we are representing DOLE at that time. Okay? Now, ito lang po ang isang ikukwento ko lang po sa inyo, maiksi lang po ito, yung tungkol po sa SO4. Okay? Unang-una po, may problema po tayo kasi po pinatanong ko na rin po ito sa ating mga lawyers para po mawala yung tinatawag natin false hope. Okay? So, ibig sabihin, madali po maging SO3. Ulitin ko lang uli, ano requirements? Bosch, Kosh, at 48 hours na advance. So kung papayagan ng director yung 48 advance yung mga Bosch o train natin sa abroad, mas maganda. Sa Pilipinas, ang ginagawa natin ngayon yung mga loss control management kasi naging practice yan noon pa. Naging practice yung 40 hours na yan at isang 8 hours na lang. Risk management or other trainings. At 2 years experience. Eh, nakita naman natin sa mga naka-attend dito ngayon, more than 2 years experience tayo, we are more than qualified para maging accredited practitioner. At lahat po tayo na malaki po ang tiwala namin sa mga OFW na mas eksperto po kayo sa atin in larangan talaga ng actual training. Isa lang po ang advice natin, yung batas po natin sa Pilipinas. Okay? Pangalawa, ang problema po natin sa SO4 ay ganito. Nakalagay kasi sa batas na dapat talaga maging SO3 ka muna. Yun ang problema. Hindi pwedeng shortcut. Kasi nailagay siya sa batas. Ngayon kung mababago yun, doon lang tayo magkakaroon ng medyo maayos na para maging SO4. So, ibig sabihin talaga kailangan maging SO3 ka muna. Kung ka maging SO4. Ito ngayon ang problema. Kailan lang ba nagkaroon ng SO3? Noong 2019 lang po, noong pinasa yung batas. Effective January 25. So, ibig sabihin, noong 2019 lang tayo may SO3. Ano ang sabi sa batas? Dapat 4 na taon ka munang SO3 bago ka maging SO4. So, kailan tayo magkakaroon ng SO4? Sa 2023 pa po. Yun ang isang kailangan mabago. Pero paano mababago yun? Mag-request tayo kay Secretary Bello. Kasi sila ang gumawa ng IRR. Kasi ang center po, nag-i-implement lang po yan. So, at yung sinabi ni Director, nakakandak sila ng Bosch at Kosh. Kaya lang, 8 to 5 po sila. At government po yan. Kami po sa Sign Request. Gagawa po kami ng panggabing seminar po. Ibig sabihin para ma-cater po namin yung mga nasa Middle East. Okay, mag-schedule kami ng panggabi. Hindi kami matutulog para po kay Jenny at kay Sir Alvin. Okay, para makapagturo po, makapagkanta kami noong Bosch at Kosh doon sa oras na gusto nyo po. Okay, so at the same time, pinupuri ko ang mga inisyatibo ni Sir J at nila Sir Jenny at nila Sir Alvin at nila po makasamahan ko mga safety consultant at mga STO sa Pilipinas. Okay? Magtulungan lang po tayo. Salamat po at well noted po. Susunod naman po, isang katulad ni Engineer Rubina, isang consultant. Dito po sa Manila naman, si Joseph Santos. May tanong ka ba, Joseph? Kay Engineer Binag? Meron lang, sir. Short lang. Sir Engineer Robby, good afternoon sa lahat ng kasafety ko dito, yung mga consultant, lalo na kay Engineer Binag. Good afternoon. Sir, may tatanong lang ako. Ito lang, medyo practice na natin. Yung natanong sa inyo ni Sir Jay nung last time, nung Sabado, yung tungkol lang po doon sa pagpapa-implement natin ng monetary. Ang ibig ko sabihin po kasi doon, tanggap natin yung monetary penalty natin sa 11058. Ang gusto lang namin gawin, na doon kung kami ang GenCon, sir, Engineer Noel, kung kami ang GenCon,
pwede rin po ba namin implement na wala kaming masasagasaang batas na magmo-monetary penalty din kami doon sa mga subcon namin. Pero may due process po. May may class 1, class 2, class 3. Hangga't maaari ayaw namin ng monetary, pero kung kami naman kung magkaka-violate kami sa DOLE at monetary ang babayaran namin, gaganin ko hindi namin yung subcon. Actually, nagagawa na to, Director sa mga ibang construction. Imbis na na suspension, meron pang monetary para sumunod lahat ng tao. Although yung kumpanya nagbabayad, binabawas sa billing. Ang gusto lang pong malaman is kung po pwede at hindi po ba kami makakasagasa sa batas ng DOLE. Kasi yung sa DOLE, automatic, 3 months, 90 days. Pag hindi ka sumunod, penalty ka. That's daily. Diba po? Ngayon, sa amin, may due process din naman bago kami makarating o kung magreklamo man sila sa DOLE, meron kaming mga papeles na ito po, nakatatlo na. At saka pinapili po namin siya kung ibabad namin siya sa project. Meron din naman po yung kasulatan na susunod sila kung ano ang batas ng kumpanya doon sa isang project sa construction. Yun po yung gusto ko sanang maliwanagan Kung po pwede po na hindi kami makakasagasa, kung magreklamo man sa DOLE o sa NLRC, yung tao, yun po ba magiging mapapakita namin dokumento na show proof na may due process kami from written reprimand, from suspension, at nakapangatang ulit pa, pwede na namin i-monetary. Yun lang po. Legal issue yan. Nawawala si Boyet. Can you hear me? Opo. Yung sa batas naman natin sa 11058, di ba, meron yung section doon about jointly solidarity liable, di ba? So, ayun nakalagay sa ating batas yan na pagka nagkaroon ng violation sa OS, yung principal, yung general contractor, and the subcontractor are jointly liable. Maliwanag naman yan sa ating batas. Ngayon, para maproteksyonan ninyo yung sarili ninyo, para meron kayong sariling protection, dapat nakalagay doon sa kontrata ninyo, yung magiging agreement ninyo sa principal, yung may-ari ng project, at yung general contractor and the subcontractor. Maliwanag po doon kung ano yung mga liabilities ng bawat isa. Hindi pwede kasing kasalanan nito, ihiwalay mo sa kabila. So, pagka nasunog ang isa, masusunog lahat yung tatlo. So, importante, meron po tayong kasulatan na kontrata na nakalagay doon that if ever there are OSH violation o contrary to law, contrary to the Department Order DOLE 198, liable yung kumpanya na nagpapatupad. So, meron naman tayong tinatawag na OSH program na dapat bawat isa meron kanya-kanyang program. Naka-incorporate talaga doon kung ano yung mga limitasyon ng mga tao, ano yung mga dapat gawin ng pulisya para maprotektahan ng mga worker. At the same time, safe tayo sa ating batas. Sumusunod tayo sa ating batas ng 11058. So, yun lang advice ko sa inyo. Yun lang maaari kong may bigay sa inyo na parang payo. Good afternoon. Pwede pong mag-additional input? Yes. Sandali lang, sir. Medyo more or less may nakapila lang para... Related kasi, related dun sa tanong ni Joseph. Sige, Sir Don. At sige, tuloy mo na, Sir Don. Kasi ganito, unang-una, Director Binag, maraming salamat. Nakuha ko na po yung renewal ng aking consultant. Kaninang umaga lang. Thank you po, Director. Ang concern ni Joseph, tungkol dun sa monetary penalty. Baka daw mamaya, pagka may magreklamo, makasuhan sa NLRC ang kumpanya. Ganito yon, nagsusubmit tayo ng Comprehensive Safety and Health Program sa DOLE. Naka-incorporate doon ang ating Table of Offenses and Penalties.
Kung monetary yun, nandun yun. Once na-approve yun ng DOLE, wala na tayong ano ron. Ibig sabihin, i-implement natin yun. Approve yun ng DOLE. Ang ano lang, dapat ay malaman, ma-i-orient natin sa mga tao na yun ang mga penalties kapag nagawa nila yung mga violations na yun. So, yun lang. Thank you. Sir Jay, dagdag ko lang kay Sir Noel. Sir Noel, kasi tama po yung sinabi nyo na may nasa kontrata nila, may agreement, let's say may breach of obligation, yung tinatawag po namin ganun, na ina-acknowledge nila na may ganung penalty. Ngayon, bukod po doon, i-orient po natin sa tao yun eh. Sa mga manggagawa, sa Tagalog na pamamaraan, kung Bisaya man, pwede namin Bisayain. Ang ano ko lang po doon kasi minsan, pag humaharap ako sa mga DOLE problems, bago ko kasi pa-implement sa mga project namin to, minsan baka may taong magreklamo. Pero meron siyang kasulatan. May pinirmahan po siya nasa wika na kung ano naiintindihan natin, na pinirmahan niya, pinaliwanag sa kanya, pag ito'y ginawa mo pa ulit, baka ma-charge ka na. Yun po lang naman ang inaano ko. Anyway, kaya ko lang po sinabi kasi kalimitan po ngayon, kahit yung mga Japanese firm, nagsisimula ng maglagay ng monetary charges. Kasi iba po yung pagkakaintindi ng ibang, hindi ko naman po nila lahat. Marami din pong consultant na medyo nag-aalangan, hindi lang siguro makapagtanong. Pagka nag-penalty kasi, gusto nila i-charge nila sa subcon. Sabi ko, may proseso yan. Ang kaya ko lang po inano, baka mamaya, pag nag-charge, nakaltasan, magreklamo, i-charge sa tao. Kaya pinagagawa namin, pagka yung kakaltasan na yung mga violation na yon, pagka sa retention na ilalagay para hindi na masingil sa tao. Ganun po yung example lang naman po. Kaya ko lang naman po nasabi yun kasi minsan meron tayong contractor dito na iba na yung mga namamahala, which is okay lang naman po yun. Kaya ko lang po nasabi yun kasi maraming nagtatanong lang. Yun lang po. Okay, siguro punta na muna tayo sa isa pa after kay Joseph Santos. Ito po, may gusto po magtanong po si Carlo Gitones. Tapos po ni Carlo Gitones, from Australia po si Michael Escalona. So sige, Mr. Carlo Gitones, ikaw naman po. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Sir Binag, good afternoon po. Maraming salamat po sa mga Good afternoon, Brad. Good afternoon. From working offshore po ako dito sa Brunei po. Brunei? Brunei po, offshore industry po, oil and gas. So medyo patayin ko lang po yung video kasi medyo matakas po yung kain. Sige po. Sir, tatanong ko lang po sir, kasi po this pandemic sir, nagpasa po ako ng aking ng application for safety practitioner using po ng aking mga as OFW. Then sa application ko sir, nakalagay kasi doon na part-time instructor po ako ng isang maritime training organization. Part-time training instructor po. So during po dun sa pandemic, since part-time po, dun po ako yung sources po ng income ko, nandun po galing po dun sa pagtuturo ko as part-time instructor sa isang maritime training organization. Then, tumawag po sa akin ang coach department po, yung nag-a-assess po. Hinahanapan po ko ng paper report na sinasubmit nung organization na yun. Sa akin po, nilagay ko yun sa application ko as openness dahil yun naman po talaga yung kasama sa na resume ko as part-time instructor. Nagtaka lang po ako bakit working ako as OFW pero hinanapan po ko doon sa ng maritime training organization na sinasubmit monthly.
So, yun lang naman yung question ko, sir. Kasi sabi sa akin, hindi raw po Carlo, excuse me lang, Carlo, sandali. Carlo, sandali. Yung iba po, paki-mute niyo yung mga mic. Nahirapan pong intindihin yung ibang mga kasamahan po natin para yung tanong naman ni Carlo maintindihan ng lahat. So, tapos nga ni Carlo si Michael Escalona, tapos si Jeffrey at iba naman mga OFW. Sige po, pakituloy na, Carlo. Thank you, Sir Jay. Thank you po. So, yun lang naman, sir. So, hindi raw kasi ma-process yung aking application. So, yung problema mo parang may konting technicalities naman. Tingin ko yan, mga technical issues lang yan. Pwedeng, pwede mong magkumuha ng email sa amin. Mag-email ka sa kanila, tapos bigyan mo rin ako ng copy ng email mo, request for reconsideration. Anyway, yung mga ganyan mga issues, maaari siguro i-consider na nila yan. Mag-email ka uli sa kanila, i-point out mo yung mga, sa tingin mo, valid naman yung mga, yung mga points mo, and then give me an email to para ma-follow up ko rin pagdating ng panahon, pa-follow up natin. Okay, Director. Sige po. Yun na lang po yung gagawin ko. Yun na lang para konting clarification lang naman ang kailangan siguro naman dyan. Opo. Yun lang naman po kasi hiningi po kasi sa akin yung report ng isang company na hindi naman po ako safe officer doon. So as part-time instructor lang naman. So yun lang naman po. Mag-email ka ulit sa kanila, bigyan mo lang ako ng i-CC mo na lang ako, bigyan mo ako ng kopya. Sige, sir. Sir, pwede malaman yung email nyo, sir? Sige, bigay ko na lang kay Jay mamaya, kay Sir Jay, para kung sino yung magre-request ng email ko, kunin na lang kay Sir Jay. Okay po. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Salamat, Carlo. Bibilisan natin. Alam Sir, niyo naman. sir. So, sir, susunod, Engineer Binag, direct from Australia, New Zealand pala. Si Michael Escalona, tapos si Jeffrey Escalona naman dito sa Pilipinas. So, Sir Michael Escalonas, ikaw naman, sir, magtanong kay Engineer Binag. Sir, good afternoon po, Sir Director Sir Binag. Sir, good afternoon din po. Opo, it is my honor to meet you po, kahit po dito. Tapos kay Sir Robin at kay Sir Jay Ferrer. Salamat po, Sir Jay Ferrer at si Sir Robin. Sir, tanong ko lang kasi marami kasi, isa kasi ako sa mga tumutulong sa mga lalong-lalo na sa mga baguang safety officer natin dyan. Kahit nandito na po ako sa New Zealand, marami pa rin po ako natatanggap ng mga questions, mga direct message o private message, lalong-lalo na dun sa mga nasa abroad, more nasa Middle East o yung iba nasa Canada rin. Nagtatanong sila kung equivalent ba yung, alibawa, yung kanina sinabi nila si Robin na yung advanced training, yung mga NIBOSH, AYOSH, na pwede ba siyang i-consider as advanced training? Kasi kung I believe lahat ng mga safety officer para maging license, para kumbaga ma-recognize sila bilang mga safety officer is maganda yung practitioner ka. Kasi yun yung parang pinaka-license natin. No? Aside from being SO1, SO2, SO3, SO4 as per RA 11058 o yung sa DO 198164 natin, pwede bang makonsider yun pag mag-a-apply ka ng pagiging practitioner, no? Aside from yung basic requirements ng COSH or BOSH na 40 hours, later on pag nakauwi sila ng Pilipinas, dahil alam naman din natin due to crisis is may mga umuwi at nangangarap din sila na makapag-work bilang mga safety officer, ma-practice yung mga experience nila abroad. So, alibawa mag-a-apply ako ng practitioner tapos kulang, pwede ba siyang ipalit as advanced training for LCM o kaya yung mga SPA, yung SPA natin? So ano yung pwede nating kumbaga sagot po, response dito, Sir Binag, para po sa mga OFW? Sa amin, kasi dalawang ahensya yung nagmo-monitor dyan. Yung mga labor inspector, yan, check nila yan pag sa SO3 or SO4 kung meron kang mga ganyan, mga additional advanced training. Pero sa amin, sa center, kinoconsider namin lahat yan. So consider po siya as 8 hours po siya, parang equivalent additional to additional advanced trainings.
additional advanced training. So for example po sir, kahit nandito po ako sa New Zealand and later on mag-a-apply ako for practitioner kahit na sabihin naman natin nandito ako sa New Zealand sir kumbaga aware pa rin ako nangyari diyan sa Pilipinas. Kumbaga may mga companies din na nanghihingi sa akin ng consultation like yung Everbilena, tapos yung isa yung Shearwater na BPO company. So kumbaga pag umuwi ba ako sir, pwede ko bang i-consider to na application for taking as a consultant? Kasi practitioner ang na rin naman din po ako. Ang importante diyan yung mandatory. Makuha mo yung mandatory. Okay. Sige po sir, hindi lang yun ang basic requirement, yung mandatory. Kailangan yun ang dapat makuha. Okay po, yun na rin naman din po yung sinasabi ko. So in parang sa akin additional lang to encourage lang rin po yung mga kasama ko diyan sa Pilipinas. Sige. Yung mga kakilala mo na ganyan ang sitwasyon nila, papuntahin nyo na lang sa amin. Okay. Kasi po meron din po ako kasama from Saudi na tagal-tagal niya na doon. Manager siya. Nahirapan nga daw po siya makapag-apply. Kasi nga, sabi ko nga lang naman, ang requirement lang naman basic is yung 40 hours. Kumbaga, pati yung kung may mga diploma ka, NIBOS diploma, is alam ko, i-consider nila as advanced training yon. Yes. Tapos yun po, to encourage lang yung mga kasama nating safety officer o mga safety advocacies dyan sa Pilipinas, kahit din po kami nasa labas ng bansa, even kahit dito sa New Zealand, I will say na yung RA 11058 na implementation is napakaganda po, no? Kahit, kumbaga, kung i-compare ko dito sa New Zealand, wag yung titignan na porke nasa outside kami ng Pilipinas, kumbaga, ito na yung pinaka-advanced. Diba? Pero kumbaga, maganda na po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na implementation ng RA 11058 with the help of DOLE plus yung mga STO na nandyan po. Kumbaga talagang hindi po tayo nahuhuli. Ang ganda po ng RA 11058 to i-review natin kasi yung iba po doon na nare-relay ko dito doon sa New Zealand HSW 2015 nila. So parang nagugulat sila na almost same lang yung implementation natin and enforcement pagdating sa RA 11058. So saludo po ako sir sa Department of Labor and Employment sa pamumuno po ni Sir Noel Binag at sa mga advocacy po nila Sir Jay Ferrer. So kahit di po nandito kami sa New Zealand is nagtatry po ako mag-reach out ng mga kasama po nating magigiting na safety officer not only sa ibang bansa kundi dyan din po sa Pilipinas. Yun lang po yung mga gawa ko. Maraming po salamat Sir Noel sa inyong time at kay Sir Jay Ferrer sa pag-invite niya po at sa boss ko po kay Sir Robin ng Signer Quest Management Consultancy. God bless po. Okay. Thank you. Thank you, Michael Escalona from New Zealand. So, tatanong lang natin kanina, si Jeffrey Escalona ba, tsaka abroad ulit, tsaka si Boyet Plantado. May mga tanong ba kayo na tutuloy niyo ba yung mga tanong niyo? Sige na. Sige, Jeffrey, ikaw muna. Okay. Thank you. Sir, Sir Binag, good afternoon. Tatanong ko lang, ano po ba, Sir, ano ba yung program natin as of now kasi meron na tayong nakikita ng mga government project or sa mga sabihin na natin LGU project. Paano ba natin maano sila na yung mga inspectorate nila about sa occupational safety and health? May program ba tayo na pati sa mga barangay, meron tayong mga gano'n na training para ma-identify din nila or maging ano rin po sila sa about sa occupational safety and health natin dito? Meron. Promote ba? Kagaya ng nasabi ko kanina, naglabas na ang Civil Service ng mga guidelines, Joint Memorandum Circular ng Civil Service, Department of Health, and DOLE to help implement yung OSH sa even to the smallest local government unit. Ang ibig sabihin nun, hanggang to the barangay level, pwede nang i-impose yan ng mga local officials kasi yan ang laman ng civil service. All LGU. Diyan po, maaaring makakatulong na po tayong lahat. Lalo na kayo mga practitioner. Pwede po kayo maging resource speaker nila. Accredited po kayo as practitioner. So, we can tap you as our partner para upang makapagbigay din kayo ng mga seminar or training sa mga barangay patungkol sa programa ng OSH. Okay. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir Jeffrey.
So si Boyet Plantado, isa na naman dito sa Philippines po. Tapos abroad po ulit tayo. I-ano lang po natin ulit. Sir Boyet Plantado ng DMCI. Sige po. Nakamute ka, sir. Nakamute ka, Sir Boyet. Nakamute ka. Ayun po. Magandang hapon po, Sir Noel. Tsaka Sir Jay. At tsaka sa mga mga kasamahan natin, mga kabaro natin sa safety. So tanong ko lang po sana, yung mga field office kasi natin sa Dole, yung mayroon tayong mga sinasubmit ngayon na monthly, lalo na yung WAER COVID-19. So nagpapareceive kami sa field office, hindi po kami nakakapasok at sinasabi i-email na lang daw. So, noon, i-email namin. So, start nung May hanggang ngayon. So, wala po sila kasing reply. Ano po kayang magandang gawin dito para makita namin? Kasi this is one of the requirements. Pag halimbawa, isa po yun sa mga hinahanap natin pagka, dyan sa So, yung mga reports ninyo, ni-receive naman nila at tinanggap nila. No need for you to follow up. Importante na kapag submit na kayo, and yun lang naman ang requirement to submit and officially acknowledge na natanggap nila yung mga reports ninyo. That's enough. Wala na kayong alalahanin dyan. Okay po, sir. Kasi iniisip ko sa'yo, naalala ko lang, baka mamaya kasi syempre wala yung mga tatak hindi nila nare-receive, hindi natatakan. So, siguraduhin nyo lang na properly acknowledge yung mga reports ninyo. Mas maganda nga yung email At least sa email, sure yun na nakarating sa opisina yun. Mas maganda via email. Okay po, sir. Maraming salamat po, Sir Noel, Sir Jay. Tanong, after that, isa munang uling local. May tanong ito si Joel. May tanong siya. So si Joel Gonzales. Tapos sila Jennifer ulit. Tapos sila Pino Sanong. Sige, Joel. Me, Joel. Okay. Hindi po ako local, Sir Jay. Ako FW po ako from Abu Dhabi. So, Sir Noel, question ko lang, when I went back kasi doon sa Philippines to work as a safety ng safety company ng GHD, na-interview po ako for maging safety officer. So, nabigay sa akin yung SO3. But ang ginawa ko before that was to apply for SO4. Okay, maybe it's wrong to jump from SO3 to SO4 na walang daan. But since during the interview, doon sa center, I asked about yung qualification ko sa Bosch, IGC yung meron ako, if magamit siya as advanced training. And explicitly po, sinabi sa akin na nag-interview sa akin na yung IGC ko po ay hindi nila consider as advanced training. So, that's the first question. And second question ko po, after I've worked sa GHD for a year and a half, na-hire ako dito sa UE again. So I'm back here as an HSC consultant dito, environment and safety also. Pero ang part question ko dun is, yung SO3 ko ba na qualification based dun sa GHD ko can be considered yung after ko na experience dito sa UAE. Yun lang po. Alagay ko pwede, yung experience, you can count that na yung experience ninyo sa abroad is counted as experience yun. So kung yun ang dalawang consideration niya, yung training and yung experience, we consider yung experience mo sa abroad as an additional requirement that you have complied. Okay po. So for the first question ko po, yung mga sabi nung pre-so nag-ask, yung Bosch na training and certificate, are those basic... considered na yun, Brad. Considered na yun. Considered na yun as advanced. Okay, so naka-scale na po kasi last time it was... In case na hindi nila kinonsider yun, you can write us email again
and give me a copy sa email so that I can follow up kung ano yung status niyan. Kung sino yung kung kanino ka nag-undergo ng accreditation, example sa training o sa safety, bigyan mo sila ng email para matanong ko na rin sa kanila bakit. Okay po. Okay. Yung experience po, retroactive din naman yun, no? From kung kailan mo nakuha yung nebosh mo until such time, until now, yung kinoconsider naman yun as relevant experience, even though hindi pa tayo naging certified before. Tama po ba ang assumption ko? Hello? Yes. Ngayon, So, meron na retroactive kami, ang center na ngayon, aside from the Bosch course, meron na kami mga advanced training to be conducted online. Ibig sabihin yan, yung mga nangangarap na magkaroon pa ng additional advanced training now, abangan ninyo yung website namin at sunod-sunod na yung mga advanced training namin via online. Online. And para just to announce you, sa amin sa center, we provide our trainings now free, libre, hindi na po kami naniningil. This is just to help our kababayan, yung mga lalo na yung mga natamaan ng pandemic na makaahon kaagad. At ito yung mga serbisyo na binibigay namin. So abangan po ninyo yung website namin so that masundan ninyo yung mga schedules of our trainings. Okay. Thank you po. I think that's clear enough. Thank you. Okay, thank you, Joel. So, medyo may isa na lang, maano natin, bago nating i-wrap up. May mga tanong pa raw po sa abroad, pero kay Sir Jennifer na raw po at pinakano. Tapos kung si Sir Alvin, meron pa rin. Tapos i-wrap up na natin kasi mag-overtime na tayo at nakakaya kay Director. Director, dalawa na lang ho. Ano na lang natin po, yung mga tiga Dubai din po. Sige, Sir Jennifer, yung tanong ng mga kasama mo dyan. Bigyan natin ng priority yung mga nasa labas. Okay, sige po. Sige po. Yes. Salamat po. Director, ito po ay isang question lamang, hindi request ng consultancy o ano pa man. Dahil gusto po namin malaman dalawang bagay. Una po, pwede po tayo, Sir Engineer Binag, na magkaroon ng tracing sa ating mga shift officer lahat nasa abroad. Parang kagaya ng NAS, para malaman natin ang bilang natin kung gaano tayo karami. At pangalawa, pwede ho ba tayo magkaroon ng Zoom meeting with you every month 2 times para ma-develop natin yung relationship natin sa abroad at kayo dyan, at para may yung ano man ating objectivo, anong programa, may implementa natin dyan sa Pilipinas na mas mabilis at madali. Kagibat nyo at kakatulong kami, mga safety organization. At sana ma-accredit din po ninyo yung mga organization ng mga safety professional sa abroad na maging partner nyo po. Sige, all the time, Jen. Very willing ako makipag-partner sa inyo upang ma-share natin mga importanteng, mga mahalagang mga impormasyon na kinakailangan i-share sa mga ating mga kababayan. So, salamat, sir. At mag-i-email po ang ERMAP at sana sa mga ibang organisasyon, ganoon din. So, hintayin po namin ang inyong kasagutan, sir, pagkatapos namin mag-send sa inyo ng email para ma-arrange lahat ang ating mga programa. Bigay ko yung iwan kay Sir J yung email address ko, tapos sino yung mga kailangan ng assistance. Salamat, sir. Salamat. Wala kayong boses, sir. Wala kayong boses. Alvin naman. Si Sir Alvin. Sige, Sir Alvin, ikaw. Director Binag, salamat sa klarifikasyon sa mga napag-usapan natin. So kami ang hiling lang po namin ngayon, kami po sa PhilSA ay every second week of the month, 2 weeks, nagbibigay po kami ng free training sa mga OFW. So ang hiling lang po namin para naman po makatulong din kami sa inyo at na-extend namin ang mga information or awareness regarding sa safety at sa mga latest technology na ginagamit sa safety. Bibigay rin po namin ang link namin ng mga trainings. Kung matutulungan nyo kami na maging isa kayong avenue
para maibigay po 'yon, mai-share sa mga OFW, sa mga nasa Pilipinas na safety practitioner, ay matutuwa po kami. Yun lang po, kasi gusto talaga namin na makapag-share talaga. Kaya nga po naging priority namin ang mga OFW na mabigyan ng free training dito sa Dubai, sa UAE. So i-extend po namin yan sa Pilipinas bilang tulong na rin po para mas maging competent ang mga kasama natin, kabaro natin sa safety. Yun lang po, salamat po. Imbitahin nyo naman ako para magbigay ako ng message pagka magkakandak kayo ng mga trainings. Pwede naman akong bumati man lang sa kanila. Definitely po, definitely. Mangyayari po yan. Salamat po. So yun, Engineer Binag, I think we have more than 1 hour. So yung iba hindi nga makapasok, yung iba so i-wrap up na po natin ang ating itanong. So kung maganda-ganda pa po sana yung alam ko marami pa kasing gagawin si Engineer Binag. Sir Jay. Yes, sir. Sir Jay, may tanong lang ata si Engineer Don Orido. Isa sa mga kasama natin. Kung pwede pa daw. Sige, sir. At siguro, sandali lang naman yan bago natin then that would be the last at magli-leave na tayo kasi 1 hour lang po ang agreement namin ni Engineer Binag. Sige po, para actually, Sir Jay, Sir Jay, Director Binag, hindi po ito tanong. Ito ay additional other matters. Kasi nung katatapos lamang na Construction Industry Tripartite Council meeting namin nung Monday, ako po yung naatasan ng council na mangalap ng mga opinion, reaksyon tungkol doon sa mga nilabas na mga guidelines, government guidelines regarding anti-COVID. Yung Department Order ng DPWH DO39, saka yung Joint Memorandum Circular ng DOLE DTI. Alam ko yung mga kasama natin ay aware dito. Pero hinihingan nila tayo ng opinion. Sa bawat provision, baka meron kayong mga reactions or suggestions, recommendations, paki-message na lang po sa akin. Saka sana na ay maging aware din kayo na merong pinail si Congressman Wes Gatchalian sa Congress, yung House Bill 7337 na pinapayagan na sana hindi pa naman to approve ito ay House Bill na pumapayag sa mga foreign construction companies at foreign workers na mangontrata at magtrabaho dito sa atin sa Pilipinas. So paki-search nyo na lang po yung House Bill number 7337 at kung meron po kayong mga reaction diyan ay message nyo lang po sa akin para maiparating ko sa Construction Industry Tripartite Council. Ulitin ko po, mga reactions ninyo, suggestion, recommendation regarding sa mga nakasulat sa provisions ng DPWH Department Order 39 at yung DOLE DTI Joint Memorandum Circular at tungkol dito sa House Bill number 7337. Maraming salamat po, Engineer Director Noel Binag, Jay, at sa lahat ng mga nandito, si Brad Joseph, kabrad ko sa fraternity sa Ugama P. Advance happy anniversary 52nd. Thank you. Salute. Brad Jay niyan. Maraming salamat po, Engineer Binag. Alam ko pin-extension namin kayo and nakita niyo naman may tayo sa New Zealand, meron tayo sa Dubai, meron tayo po sa Australia, meron po tayo sa iba't iba po. Yung mga iba po medyo naging timid eh. So I think titignan na lang po natin kung meron po tayong Friday uli, 1 hour uli, by industry naman. Sabi ni Engineer Binag na let's say kung construction yan, mining, semicon, food, ang laki na po natin tayong mga nasa safety o kaya yung mga sa linya naman ni Engineer Rubina, mga electrical engineer. At alam ko marami o kaya sa linya naman ni Sir Jeffrey Scalona, lahat nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, si Engineer Jennifer Gardian, Engineer Albino, Ian Ventura, lahat po, hindi ko mabasa. At sana po kung gusto niyo i-text niyo na lang ako. Maging guest kayo bukas sa All About Safety. Para mga kaya yan si Brad Tol Santos at si Don Arido. Salute. So Engineer Binag, meron pa ba ho kayong sasabihin? So
Maraming salamat po. Bumababay na si engineer at pagod na. At Hindi. see you, Hindi. see you next week. Ingat po. Salamat po. Ingat. Ingat. Thank you. Sir Jay, wala akong group picture, Sir Jay. Group picture, group picture. Group picture lang tayo with director. Picture. Oh, group picture tayo, Gisa. Group picture. Wala na. Pakilangin yung mga group picture tayo. Ayan. Okay, on na On lang mga po yung camera. mga video. Mga video. Joel, no? on mo yung Nag-on. Yan. Thank you. Thank you. Thank you po. Okay, thank you, Alvin, Jennifer. Okay. Thank you, Sir Jay. Thank you, Salamat Director. Thank you po. God bless you. Salamat, Sir Jay. Tito Jay. Mga sir. Thank you po. God bless. Thank you. Ayan ha. Wala na si Jennifer. So tayo pwede pa eh. Pwede pa tayo na ilang minuto na lang siguro kung naman kung sino pa yung mag-stay, no? Sabi nga ni Engineer Binag, no? If this would be successful under kasi all about safety, willing siyang pumarap sa atin kada Biyernes, pera na lang kung wala siyang so bilang kayo mga safety officer, pinag-ano na natin yung mga OFW. Gusto nyo ba mga electrical engineer muna? O gusto nyo ba mga mechanical engineer muna? O gusto nyo mga nasa mining? Gumawa tayo ng team. And gagawin ko ng ayan. Di nakapagtanong to si John Paul Solano Mga nasa Australia. Good afternoon, sir. Sorry, medyo busy lang po. Yeah, okay lang. At kasi ang programa nga kanina, sa totoo lang, ay puro OFW. Yung kila Jennifer, kila Alvin. Gusto namin na para kasi sabi nga ni Director Binag, gusto niyang solving yung problema muna ng OFW. Balik ninyo, paano ba magiging trabaho nyo? Yun ang tanong. Ano ba yung trabaho? So pag nakabalik na kayo, paano ba? Nakabalik dito? O ano ba mangyayari? Alam ko naman lahat kayo yan. Sila Robert, nasa abroad. Si Emerson Tierra pala, ewan ko kung si Emerson, nasa Petron ka ba Emerson? Retire lang noong July. Dapat magpapansit ito si Emerson Tierra. Retire mo naman ng July. So, ayan. Yan ang mga pillars natin sa safety. Si Engineer Emerson Tierra ng Petron nagretiro na. So, yun nga, think of a subject matter. Magkaka-Facebook naman tayo. Yan, from mga may STO, sinabi na ni Engineer Robin Rubina na pwede kayong mag-seminar sa kanya. Dole lahat, unti-unti. Sir Jay. Okay, sige, Engineer Rubina, ikaw. Actually, kung sa next session, ito for free to I'm willing to conduct a pre-seminar on how to become an accredited practitioner, detailed by detailed, ano yung mga requirements. I'm willing to do that para from the application, para pag nagsabit tayo sa DOLE, kompleto na, hindi tayo namuhula. Based on our experience. Marami na tayo natulungan, syempre, and lalo na sa mga OFW. I'm willing to do that. Kahit naman paano, yung kasi talaga ang sabihin natin experts natin kasi po safety training organization tayo na for more than 15 years na po. So medyo may pangalan na rin po sa industriya ng safety. Kilala naman po ang Signer Quest na maayos naman pong organization. So yun po, yun lang po ang sa tulong po ni Sir Jay. We can organize tulong ni Alvin sa ni Jenny. I'm willing to, so kung anong oras yan, kung madaling araw sa amin dito, gabi dyan, walang tulugan, gagawin po namin para po sa inyo. Parang si Kuya Germs Anyway, Sir, Engineer Rubina, Sir, pwede ba magsalita? Sir, ever na yung mga OFW rito kukuha sa inyo, no? Via online. May discount po ba kami? Alam ko mayayaman kayo, hindi pinag-uusapan ng discount. Then, ang ibig sabihin, kung makakatulong, bakit ba hindi? Walang problema. Oo. Hindi. Salamat po. Salamat. Mababa na ngayon ng online training kahit tinan nyo, ang lumalabas po ay nasa range ng 4,000 to 5,000 yung 5 days training. Pero kung para sa inyo po,
madaling kausap yan. Hindi natin pag-usapan ng presyo. Sir, Engineer Robin, magdala lang kayo ng bagahe dito, okay na yan. Okay na. Sir, Engineer Robin, pwede pong magtanong? Yes, sige. Okay lang ba, Sir Jay? Wala. Okay na. Okay. Sige, sir. Okay. Sir, kasi po, isa ako doon sa mga taong na naka-experience ng online training ng Bosch even before the COVID-19 pandemic. Ayoko sabihin na yung kasi kompetensya niya yung kinuhaan ko. Pero they are now offering the online course. Now the problem is that, I don't know, I think when they were offering that to me, they were saying that it should be done for 40 straight hours, meaning for 5 consecutive days. Now, unlike the one which was given to me with regards to eBosch or an online Bosch, wherein it is on my own pacing, and of course 40 hours as well, but it all depends on the level of your study habits. So ito po kasi ang nangyayari, although the medium of the training will be done online, the problem is that the limitation with regards to our time here as an OFW, considering that you will be requiring us to sit down for 8 hours in that particular 5 consecutive days, will be for us cumbersome with regards to the scheduling. So I was asking the training provider whether it can be done the way that I have done my Bosch online, where the training provider will just simply give me the documentation, and on my own accord, I will just study and then take the examination as well. Unfortunately, ang sabi sa akin ay yun lang daw ang pinayagan ng OSHC as mode of at this point online training ng course. So I would like to know whether is there possibility on your behalf to lobby the OSHC to apply the same principle of the online Bosch with regards to the self-pacing. Kasi nga, yun nga po yung advantage ng pagkuha ng online yung convenience ng oras. Pero kung yun ay i-stagnant ka rin nila for 5 consecutive days, for 40 hours, then it defeats the purpose of taking the online training as well. Yun lang po. Let me answer that. Number one, yung inatinan nyo pong naunang Bosch, kilala po namin yon, it was People 360 kasi po sila po talaga nabigyan ng unang-unang authority to conduct a self-pace, yung sinasabi, inatinan ni Sir Roger. Wala pang COVID noon. Pero nagkaroon ng COVID, naglabas po ng memorandum ang Occupational Safety and Health Center na mag-submit ang lahat ng mga STO to offer online. Actually, kasama din yon sa pwedeng gawin ng isang STO. Kaya lang po, alam talaga natin, mahirap gawin yung platform na yon. So kaya ang pinakamabilis po na ginawa ng mga existing STO sa Pilipinas, kasama po tayo doon, ay mag-live o yung tatawag na virtual live, Zoom. Yun ang pinakamaayos na platform ngayon. So, pero bago po mangyari yon, guys, butas ng karayom po ang dinaanan po namin. Kahit kami po isang accredited STO na, talagang in-screen pa rin kami, security, nag-pilot run kami, nanonood ang mga heads ng Occupational Safety and Health Center. At nakapasa naman tayo doon, kaya nag-offer na tayo ng online. Pero maliwanag po, number one, pwede po siyang staggered. Anong sabihin ng staggered? Kaya lang, yung 40 hours, kailangan matapos mo lang siya sa loob ng 14 na araw. So ang ginagawa naman ng ibang company, kliyente natin, 4 hours per day. So ibig sabihin, baka naman pwedeng gawin natin yan dun sa oras na wala na kayong pasok. Kasi kung may trabaho tayo, dahil personal naman ito, pwede tayong mag-schedule sa abroad nga na ano bang regular hours natin, yung 4 na oras na kasunod nun. For 10 days ngayon siya. Kasi iba rin kayo, ang Monday sa inyo ang walang pasok, di ba? So ano yung may pasok, yun ang gagawin natin na basta matapos siya ng 14 days. Okay? So yun muna. So inalaw ng DOLE yun. Kaya nga, meron mga safety training organization katulad din namin na nakakandak ng every weekends, 10 hours, Saturday, Sunday. Kasi pasok siya sa tinatawag na 14 days na window. Okay? Kasi nga, yung iba, pumapasok ng Monday to Friday, libre lang ng Saturday, Sunday. Okay? Pero yung sinasabi mo nga na self-paced,
ia-apply na po namin yan kasi ina-allow naman kami ng DOLE na mag-apply. Kaya lang gagawa kami ng platform na talagang i-convert lahat ng modules mo sa isang online platform. Pero nakalagay sa memorandum nila, dapat matapos mo yan, may oras lang, within 2 months. So, gagawin din namin yan. Kaya sa panahon ng pandemic ngayon, nauna talaga namin yung immediate, which is actually the online na live. Pero yung suggestion ni Sir Rogel, nasa isip na rin po namin yan. Gagawin natin yan. Para nga talaga, may mga tao talaga na yung oras talaga nila ay nasa kanila na iba-iba talaga na hindi nila kaya yung kahit 4 na oras sa loob ng 10 araw. So yun. Actually, nasagot ko ba ang katanungan, Sir Rogel? Opo. Sir, kasi po, ang mabuti nga dun sa training organization nyo, you were given that opportunity to dissect the training schedule for 4 times. Ang binigay kasi sa aking suggestion, actually, ang requirement is for 5 consecutive days. So it was as if you are just sitting in the classroom. Ngayon po, ang tanong ko na lang po, kung sakali na magkakaroon kayo ng ganong klase ng self-paced, paano po namin siya malalaman? At bilang one of the, I used to be the founding president of PhilSA, na ngayon ay kasama ko po si Sir Albino bilang the current PhilSA president. Can we acquire a special rate with regards to our members who wanted to obtain this, considering that this particular training is part of the mandatory requirement in order to obtain the safety practitioner accreditation? Actually, parang na lang po tayo, dyan lang po si Tito J, isang trainer din po natin yan, dahil practitioner siya. Madali pong pag-usapan yon offline. So, email lang po kayo sa atin, magkaroon tayo ng partnership at makakaas po kayo na magkakatulungan tayo. Ang puso po namin tulungan kayo dahil marami po ang kaibigan ng mga OFW din. Dahil sabihin ko po sa inyo, ang aking kapatid ay isang OFW na natulungan din nating maging practitioner. Ayan, sila Michael din. Ayan, Escalona. So, yun. Sir Jay, arrange lang tayo ng meeting para, at may nag-post kanina doon gusto nyo magturo sa isang STO, ito lang po ang requirement. Dapat kayo po ay isang accredited practitioner or consultant at meron kayong tinatawag na 24 hours na trainers din. Okay? So requirement po yun ng batas para po sa mga STO na katulad natin. Okay? Ayun. Mabait yan si Sir Robin. Mabait yan. Mayaman na kasi yan Kasing yaman niya nila. Kaliman pa lang, Sir J. Ito, 3 kumpanya ang narinig nyo, di ba? 3 kumpanya. Tayo, iisa lang. Sino mayaman sa atin? Pinopromote ko pa lang. Pinopromote ko lahat yung mga yan. Maging freight forwarder, maging trainer sa TESDA, maging pero maliliit lang. Pero masasabi ko nga, yan, sa lahat sa inyong OFW, sinabi na ni Director, gagawa siya ng paraan. Kaya lang, may batas Ito naman si Engineer Robin, tutulungan daw kayo, ayan. Tapos pag ano nyo nga, i-email nyo lang, practitioner na kayo. I don't know yung consultant din. Hindi, consultant din pala, may email din. I-interviewin kayo via web, via Zoom na rin. At kaya lang, sabi nga nung iba, hirap yung tanong. Sir Robin, paano ko po malalaman yung email address nyo? Para, or paano nyo iiwan sa amin nila Sir Albino para makapag-communicate tayo with regards Lagay ko po sa group chat natin. Oo. Sa group chat natin, lalagay ko po ngayon para po makapag-email tayo. Nga lang po, wala na naman si Director dito, no? Actually, si la Director na nakausap po nga doon. Lahat po kayo, more than 20 years experience. Aminin ko na po talaga, saludo kami sa actual nyo. Siyempre, iba ang talagang trabaho dyan sa abroad Talagang yung mga multinational companies kumpara sa Pilipinas na dito talagang the minimum lang ang sinusunod dito. Kaya lang, kausap ko si Director Gucueco, yun na nga mahihirapan tayong maging SO4 kagad pag hindi ka naging SO3 unless, isa lang po ang recommendation ko, gagawa kayo, kasi ako po isang consultant na ng petition na naka-address kay Secretary Belio na i-amend
yung IRR ng DO 198. Kasi maliwanag nga doon, wala silang magagawa eh. Bago ka maging SO4, kailangan SO3 ka. Wala siyang competency na kapalit eh. Yun ang mahirap. Sir, Ngayon, maklaro ko diba, lang, sir. Sir Alvin. Maklaro ko lang. Sige po, Engineer Robin, no? Okay, provided na ang SO4 requirements ay dapat dumang SO3. Pero as per mention nila na ang 80 hours, as per Dr. Cacueco, 80 hours advanced training can be counted as a 1-year experience, no? So, kung ikaw naging SO3 ka, dumaan ka sa SO3 for 1 year, then na-meet mo yung mga 320 hours, do you still need to wait for 4 years or not? Yun po yung isa Pero sa tama. rin. Yun, tama ka doon kasi niligay nila sa batas yun eh. Kaya lang, ayaw nilang i-accept doon. Kaya lang ginawin natin yun. Pero tama ka doon. Halimbawa, SO3 ka na dapat ngayon, pero dami na talaga ng training, di ba? Pwede nga siya i-convert na experience. Kaya lang, Sir, yun na nga, year of experience. Nasa batas din yun eh. Yun nga po, katulad ko, I will cite my example po. Hindi pa rin po ako nagiging practitioner because of the bureaucratic way or protocol sa Pilipinas na kailangan mag-submit ng hard copy tapos face-to-face interview para lang doon. Wherein nagustuhan ko yung sinabi ni Director Binag na meron ng platform online platform. Ngayon po, ang question kasi dito is there is another, apart from the 4-year requirement, which is also convertible din yung mga trainings after being the practitioner, nababaliwala na po yung mga iba pang mga trainings po the moment na maging practitioner kung magba-back to zero ka. As far as the advanced trainings are concerned. Tama po ba? Okay. Yan po yung dati, yung sa DO16. Pero ngayon hindi ngayon na po. Kasi po, kasama pa rin siya. Okay po. Kasi ang issue ko po, for Kasama example, I will just cite my example. At this point, hindi po ako pero I have already completed my NIBOS International Diploma and International Environment Diploma ng NIBOS. Ngayon po, kapag ako'y nag-submit ng application ko for my practitioner, what will happen kung hindi na siya masasama, ano pa bang mas mataas na qualification ng NIBOS as far as NIBOS is concerned? It is even higher than the IGC, even double the qualification ng IGC. So, at this point po, ano na po yung kakailanganin ko pang kunin to satisfy the requirement in order to proceed with regards to the consultancy requirement? Po, number one nasagot niya yata yung director kanina yata, di ba? Tinanong ko yun earlier. Pwede na. Pwede na yung advance. Pwede yung even yung IGC nga sabi niya, pwede na yan eh. So, yung diploma mo would be considered as advanced na. Yun ang sabi niya. So, I don't know kung yun ang question kanina, kung nakascale nga siya sa NCR office nila or nakascale siya sa regional office nila. Yun yung problema doon. What the director says sa taas may not be accepted or cascade sa kanila. Yun lang issue doon kasi. Hindi, ang maganda ngayon, masabi ko lang sa inyo, maliwanag na yung center na ngayon, yung office ni Director Binag ngayon, dito sa may Agham Road, ang nagpa-process ngayon. Unlike before, pwede ang regional office eh. Pero ngayon, dahil online na yan, talagang sila na ang magpa-process ng mga practitioner. Okay? Tama ang sinabi ni Alvin kanina, pwede i-convert yung training hours mo sa experience. Okay? Pero ang maging ano muna tayong lahat, maging SO3 para maliwanag na muna na SO3 ka as maging practitioner ka. So sa natin problemahin yung pagiging consultant. Ngayon, Sir Rogel, ganito yan gagamitin mo ngayon yung NIBOS mo na more than 80 hours yan kasi 2 weeks yan doon sa pagiging SO3. Sir, hindi lang 2 weeks, 2 taon ito dahil NIBOS diploma ito, hindi to IGC, hindi to International General Certificate. Ayun, IGC. So, ibig sabihin, automatic ito as bachelor's degree sa UK. Ayan, counted na yan para maging practitioner ka. Ngayon, ang kagandahan yan, hindi mo wawala rin yan kung nag-apply ka na as a consultant later on or SO4. Counted yan. Okay. Tandaan nyo, hindi katulad nung unang panahon, mababaliwala yun Nung, kunyari ako naging practitioner. Back to zero. Pag nung nag-practitioner ako, mag-start na pagiging consultant ko at mga trainings, noong unang panahon, 480 hours na training hours.
Ngayon, 320 hours na lang. O di sobra-sobra yung nebosh natin sa 320 na hours. So, yun na lang. Ang issue na lang doon, pag naging SO3 ka ba, hintayin mo ba yung talagang 4 years na SO3 bago ka maging SO4? Na tama si Alvin, nakalagay sa batas yun, pwede mo i-convert yung training hours mo into the years of experience. So yun na lang lilinawin talaga natin. Alam naman natin, aminin talaga natin, may mga batas tayo sa DO 190, kahit yung mga joint supplemental guidelines kinandole, ang daming, sa DO 198 lang, di ba? Yung mga number ng mga nurses, di ba? Ang dami-dami doon. So kapag halimbawa wala kang safety officer, kailangan mag-hire ka ng consultant, pero binigay lang na limit, 1 year. Eh yung company, 2 years ang kailangan para maging SO3. Tapos bibigyan mo na ng 1 year na freebie na mag-hire ako ng consultant para hindi ako magkaroon ng violation. So, ang daming ano pa dun sa batas, may mga questionable na provision. Actually, Engineer Robin, no, isa rin na ano ko dyan, nasilip ko, no. Kaya ni-request namin yun 2 years back. Napansin namin sa pag-draft ng batas related sa safety dito sa Pilipinas, sana kinonsult din yung mga OFW, no. Wala nag-represent at least, no. Kasi kung papansinin mo yung RA 11058 o even the DO, hindi na-emphasize, no, yung OFW practitioners, no. So isa yun sa dahilan. Kaya ngayon sinabi kayo nung isang kasama natin, hindi ano pangalan nun, na pwede na raw mag-consultant at mangontrata ang mga foreign no. Eh tayo nga hindi tayo naging consultant, hindi kami tas papayagan niyo pa yung mga foreigner na mag-consultant. Asan naman yung yung logic na naman? Eto na naman tayo. Ito nga sinasabi ko nung una, kaya kami sumulat kay Dr. Kakweko at kay Director Binag. Ang logic ko, yung mga Pilipino sa Pilipinas nagtitraining sila para makasabay sila sa international practice, no? Samantalang kami nagpa-practice dito, babalik kami. Ang logic naman, magsisimula na naman kami sa safety training ng Pilipinas. So, para magulo, no? So ganoon naman, ito na mangyari. Pag pinayagan natin yung consultants na foreign consultant, bakit aprobahan ng center? Tayo nga, hindi tayo pina-aprobahan. So yun na naman, another question na naman yun. Tama po ba, Engineer Robin? Gawa na lang tayo ng party list. Nominee number 1 na Congressman Albino Aldado. Kayo na lang, kayo na lang. Suportahan namin kayo. Mahirap maging pumasok sa politika. Sir Jay. Sir Alvin, ito nga ang sinabi ko sa inyo. In 2007, there was, kasi dalawang kurso ko di ba? So in 2007, yung second course ko, there was a move to eradicate the customs brokerage position. Lahat ng broker, katulad nyo, mayayaman, pumunta sila sa Kongreso, ni-request nila ang Kongreso na i-repeal yung batas na yon, and it was repealed. Kaya hanggang ngayon, may customs broker pa rin. Kung tatanggalin yung batas na yan, na lahat ng OFW, bawa sabihin mo nga ni ikaw, Sir Alvin, o o sino man. Jenny. Pwede ba kami mga OFW na naka 15 years experience, automatic na consultant? Patay na. Kasi tatanggalin lang naman yung 4 years, di ba, Sir Robin? Sir Jay. Sir Robin. Sir Jay. Sige, Sir Jennifer. Iniimbitahan ko yung mga OFW na gustong i-amend yung batas na yan. Actually, nagsimula na kami na open sa Senator Bato last week. Naumpisa na namin yung scaffolding. Baka magkaroon ng amendment kasi sinisimula na. Scaffolding na simulan ko na. Pinadala ko ngayon kopya ng sulat sa iyo sa office ni sa office ni Secretary Bello through office of Senator Bato. Ang sinabi ng office ni Senator Bato, kung ano pa yung gusto nating idagdag, i-amend, baguhin o idagdag dyan sa batas, sa Professional Safety and Health Standard. Is amended in 1989. Pinasasubmit ang ERMAP na kung anong gustong idagdag, ibaguhin, yan tulad ng pinag-uusapan natin. Ngayon, kung meron kayong idadagdag at gusto nyong baguhin doon at i-amend, free kayo mag-submit sa ERMAP para ma-include doon at maipasa kasi yung scaffolding tapos na at nakita na yung dapat idagdag doon at susunod naman yung TR noon sa TESDA. So, yung sa health and safety, binabasa pa namin, hindi pa namin tapos. Kaya kung sino yung gusto na
bigay ng mungkahi na ano ba ang dapat tanggalin dyan o ang dapat i-amend. Welcome at maipasa doon at maibigay at bibigyan naman kayo ng kopya niyan. Kung gusto lang, yung willing lang. Kasi lahat ng pinag-uusapan natin dito, puro SO4, paano tayo, kung hindi naman tayo gagawa ng aksyon, wala din. So gumawa ang paraan ng IRMA para ma-address yung mga sinasabing amendment. So nag-go naman ang office ng Senator Bato na siya ang magiging sponsor para itulak yan kung ano ang gusto ng OFW. Okay. Yan kung anong gusto nating amend, ano ang gusto nating mangyari. Okay. Tulad na hirapan tayo dyan sa SO4 na yan, konsulta sa OFW dahil marami tayong experience. Yun ang way, tama. Kasi sabi niya, medyo mahababang labanan, bababa sa Congress yan, pero at least meron tayong ginawa. Yun ang proseso. Dapat sundin ang proseso. Kung wala tayong mangyayari dyan, puro nganghaw tayo, kung hindi naman sundin yung proseso, wala rin. Kaya yun daw, sinabi sa atin, medyo mahabang proseso, pero dapat mag-initiate tayo. Kaya nga, kailangan natin magkaisa-isa kayo. Sige, klaro lang, no? Sige, madadagdag ko lang no, sa sinabi ni Jennifer, no? Parang hindi na mag-duplicate yung mga total, maliit lang naman yung mundo at issue na ginagalawan natin. Siguro, kung meron man talagang sinasubmit yung IRMAP kay Senador Bato o kanino man, through you, through Sir Jay, no? Nagbubuo na naman tayo ng isang meeting na ganito. Siguro, for the sake of transparency, ilabas na lang. Hindi na kami makakapagdagdag kasi baka pare-parehas din. Sige, ganito na lang, ganito ha. IRMAP, PIRSA, make a joint statement, I will submit it to whoever is there. Kung nandiyan dyan, kasama natin si Engineer Rubina, and we make that position. O aproban, di well and good. Hindi aproban, hindi. Kasi yan nga yung, kasi Engineer Rubina, dumulog na tong grupong to kay Dr. Cocueco. Pangalawa ngayon to kay Engineer Binag na sinabi nga, may proseso, sabi nga ni Engineer Rubina. Kahit na anong mangyari, hindi mababago yan. Pero kung katulad nga, 2007 nangyari na, kaya kapag import mo, may broker pa rin. Kaya everybody happy pag sama-sama tayo. Baka ako maging ano na rin, maging consultant na rin after so many years. Ako kaya lang before pa yun. Sir Jay, ang pinakamadali talaga para mabago to, party list, all about safety ang pangalan, tapos si Jay Ferrer ang nominee number 1. Yun na lang. Yun na lang. Pero Bina, baka magiging party list na makikita mo, baka si Director Binag may party list pagkatapos itong ano to. Hindi natin alam, baka si Director Binag ang kasi si Director Binag dating board chairman ng member board sa provincial board. Ngayon he lost sa mga D sa Isabela, 'di ba? I am sure meron din siyang mga marami na ako nadidinig, sinabi ko nga yan sa mga nandiyan dyan sa abroad. May magkakaroon na ng mga party list. Baka nga ako vote for Engineer Robin Rubina for nakita mo ba yung IAC CRS? Yung IAC, yung kila Tulfo, 3 upuan nun kasi marami silang boto. Kaya kung ilan-ilan lang kayo, magdadalawa kayong grupo, baka hindi tayo manalo. Pero kung iisa lang ang grupo natin, halimbawa, sino ba unang-unang representative? Mamili na kayo, mag-eleksyon kayo. Si Engineer Si ito ba? O yan, hindi na ako nagbanggit ng pangalan. Kasi ang PhilSA po, suporta sa inyo. Ano po mapagkaisa? Jay Ferrer, di ba? Jay Ferrer. Walang pera yon. Si Engineer Rubina pinakamaraming pera. Ano lang doon na nga ako sa side campaign manager. Meron tayong mga truck, lalagay natin. Vote for safety party list. O yan. Kayo na yon, bata pa kayo Ako hindi na, on the side na lang. Hindi na. Pag-isipan nyo po. Pag-isipan nyo. Para dito kami, suporta kami. Sarap-sarap ang buhay dito na tuturo ka, bibigyan mo kami ng problema. Hindi na, okay na. Magtulungan na lang tayo na lahat tayo ay yumaman sa larangan ng safety and health. Pahinga na tayo. Naman. Salamat po. Ano to? Weekly to, every week na ba to? Every week na to. Engineer Rubina, magbigay ka na lang ng topic kung anong gusto mong topic. Construction safety ba, semicon ba, food, para isinasala natin. Yung iba nga, hindi nga nakaten pero masaya naman si Engineer, nakikita ko So, sige mga sir, happy weekend to all. Smile and be safe. Thank you. Thank you po. Engineer Roel Regalado, maraming salamat. Robert Buko, salamat.
Engineer Bonifacio, salamat. Maraming. Christian, Sige, maraming thank you. salamat. Oliver Merced, Sir Jay. Sir Engineer, Jay. Engineer Emerson Chera. Pakilala ko si Sir Si Edmond. Abraham, yung inyong mga keso, nandito pa, hindi makapunta ng Clark. Para ano Engineer Robert Buko, Engineer Christian, sino pa ba yung mga Jinky Saad? Sino pa ba? Jennifer Garjan, lahat. Sir Emerson, tama naman kami dyan. Meron ka na yatang kumpanyang sarili mo, ha? Sir Emerson, may ano ka ba? May STO ka na? Wala pa, makikituro na lang. Ayan, ako din, nakikituro rin kay Engineer Rubina, kay Robin, May sahod kasi yun, Ito, sila Noel Regalado, nagtuturo rin to lahat. Lahat yata, na lang sideline natin na magturo. Kasi hindi tayo bibigyan ng STO, Ang hirap daw, Napakahirap. Sige na, paalam na tayo mga sir. Mag-alas 3 na. Thank you very much. Ena natin yung meeting.